Hello and good day sa inyo. Ngayon ituturo ko kung paano ang preparation na ginagawa namin sa aming kennel. So, care of ng Maltese Puppy Manila. This is how namin ginagawa ang preparation sa aming mga puppies. So, number 1. Siyempre, calendar. Take down a day of mating. Napaka-importante nito mga ka-for mommy dyan, for daddy. Dapat ang ating mating date ay laging nakalista from the first day at second day. So normally kasi 2 days po tayo nagme-mating. So for example, itong April nag-mating po ang ating mga alaga no 5 and then 7 ang second stud. So meron tayong normally 1 day pagitan para malaman natin or mag-mate. So, kasi yan ginagawa ng isang laktaw para po malaman kung saan siya nagsapulo o tinamaan that day. So, lampasan natin ng May, June tayo. June, so meron tayong 31 days sa May. So, ang ating possible na mga anak is from 4 and then 6. So always remember guys dapat ang 60 days at 60 days po hanggang 63 days lang tayo sa allocation. So magiging 65 days ang ating preparation since meron tayong first mating. So ang bilang po natin hanggang 9. So due date niya ay 9. Remember, pang 65 days yan. So possible pa rin naman hanggang 11, pero normally ganyan lang po ang bilang natin. Kasi pag ganyan na po lumampas na ng date, dapat po prepare na po tayo. Possible ma-CS po ang ating alaga. So monitor nyo lang po kung may mga unusual na nangyari like green na something na lumalabas sa kanyang ari or anything else. Parang basta be prepared lang po. Pero kung gusto niyo makasigurado, dapat yung iba kasi pinapa x-ray, so para nakikita yung laki ng puppy. So dati kasi yung mga first na alaga ko pinapa x-ray ko po yan. So sinusukat po yan ng vet kung gaano kalaki yung are na paglulusutan. Hindi ko alam tawag ng paano ba yun, basta sinusukat nila yung pinakabuto para makita kung kasya yung pinakaulo. Normal kasi pag hindi kasya, sinisias niya pag nakikita na po yan. So ganun po remember na dapat naka-calendar po tayo always. Napaka-importante natin na maintindihan itong cycle ng kanilang magbubuntis. Then number 2, vitamins. So once nag-meeting na po sila, remember dapat pina-vitamins na po yan. We use nga po Puppy OB, so pwedeng iba depende sa recommended ng vet. So normally ito lang po kasi yun. And syempre yung foods niya dapat healthy and then monitor. Huwag niyo po masyadong papakainin, hindi yung forget na buntis siya na meron siyang dinadala, dapat papakainin. Usually dapat balance lang din at saka huwag masyadong papatabain. I-monitor nyo rin na hindi siya masyadong tumaba kasi pag tumaba po siya ay possible mahirapan siyang mag-anak. Ayan po, remember po yan. So number 3, once na prepare na natin vitamins, so magle-labor na po siya. For example, dapat po pag na-achieve na natin 60 days, dapat 59 days kasi merong iba 59 days lumalabas na po siya, 58 ganon. Pero yung 57 at normal yung maging immature po yung puppies natin. Pero ito lang po yung standard na tinuturo ko sa inyo. So preparation is dapat meron tayong tools. Yan, tools na gagamitin once na mag-deliver sila ng puppy. Ito po yung gamit namin hindi po lahat. Ito yung ginagamit. Ito lang po ang sinasabi ko sa inyo ang ginagamit namin sa aming kennel. So we use gantong lampshade. So sakto lang po kasi yung taas niya pag nakaganyan sa positioning ng ating mga alaga para ma-absorb nila yung init. Actually hindi yung init kung na natin dito para lang po ma-sanitize yung area ng ilaw at maprotektahan sila sa mga germs, ganun po. At ang dapat gamitin
na bombilya is ito po. Ang tawag dito yata incandescent lamp or ayan, frosted yung tawag nila dyan. So, ito yung lumang bombilya na ginagamit sa mga sisiw ha. Hindi yung LED. So, hindi po tayo gamit ng LED kasi yung heat from this bulb, yun po ang kailangan natin. So, we use 50 watts. Ayan po, 50 watts lang po. And then, dapat meron din tayong ready na gunting just in case na wipe na yung ating mommy. So, minsan kasi yung ating mga mommies hindi sila marunong mag-cut ng inunan, yung tawag natin doon. Ngayon, kung hindi nila nagawa, pwede nating tulungan. So, i-cut and then use lang po ng sinulid. So, make sure yung ating gunting at ang ating sinulid ay nasa-sanitize po ha. Huwag po yung basta-basta gamit mo. Make sure na sanitize po lahat yan. Napaka-importante po yan. So, ako po kasi tinutulungan ko yung aking mga maltis na pagkalabas po ng inunan. So, ako na yung nagtatanggal. So, para makahinga agad yung ating puppies. Ganun po yung nagawa ko. Ayun po, things to do in case to case basis. For example naman po, ang ating puppies ay walang lumalabas. First, kunyari pumutok na po inunan, tapos nag-labor na siya. Ang bilang po kasi within 2 hours dapat magsunod-sunod na yung labas. Kunyari lumabas na po yung first puppy. And then within 2 hours, hindi pa rin po siya lumalabas. Possible kasi dalawang reason lang yan. Una, wala na pong kasunod. So kung hindi po kayo nagpa-x-ray, possible kung may lumabas na isa and then yung pangalawa lumampas na ng 2 hours at wala pa rin lumalabas, possible 1 lang po talaga. Pero kung nagpa-x-ray po kayo, once nakita nyo naman sa x-ray na more than 1, so magkakaroon po tayo ng problema dyan. Possible na magkaroon ng CS procedure kasi within 2 hours dapat lumabas po yung puppies. So emergency na po. So wag na po kayo magpatumpik-tumpik kasi baka mamatay pa. Kasi before mga previous experience namin, hindi namin agad nadadala. So ayun, namamatay yung mga kasunod. Then yung mga kasunod na mabuhay pero namamatayan talaga. So, wag naman sanang umabot sa ganung punto. Sa prepare lang po natin na within 2 hours dapat magsunod na po yung lalabas. So ayun lang po, number 1, remember lang na pag within 2 hours walang lumabas at nagpa-x-ray po kayo at nakikita nyo na more than 1, so possible hindi siya makalabas. So CS procedure po yan. Pero then if hindi naman po nagpa x-ray or what, tapos nakita nyo na isa lang lumabas tapos walang kasunod within 2 hours, possible isa lang po siya or less, else na malaki po talaga yung tiyan niya at nakakapahan nyo na meron pa talaga. So ganun din po, emergency veterinary procedure na rin po tayo. Dapat wag na nating hintayin na mag-labor pa siya kasi para rin po sa puppies mahabol po natin buhay. Ayan, syempre what to do after giving birth. So, for example, nalabas na po ang mga puppies. So, remember once lahat sila nalabas, kung hindi po kayo marunong nung tinatawag nilang pagpag, alam niyo po yun, ako po kasi nagpapagpag ako ng mga puppies once sa labas para po release yung excess kasi sometimes kasi merong naiiwan na parang bumabarang tubig sa ilong at sa mouth nila. So, actually, pinapakinggan ko po yan, tinatapat ko sa ating ako. Pag yung hinga nila medyo parang may bumabara, yun, ibig sabihin need to mapagpag po yan. Ngayon, kung hindi po kayo marunong, pwede naman nyo pong idalhin sa inyong mga vet. So, si veterinary doctors po yung gagawa ng procedure. So, ipapagpag yan. Kung regular naman po kayong client, so, possible hindi naman po kasi singilin. And then bibigyan na ng vitamins so para ma-check up yung mga alaga. So importante kung hindi kayo aware sa ganon, dapat po ayun, dalhin nyo po yun, dalhin nyo sa vet. And then syempre
Number 5, taking good care of your puppies. Siyempre, once na nalabas na yan, dapat aware kayo na dapat ang ating puppies ay nade-deworm or nababaksin. Tandaan yan, may mga schedule po tayo dyan ha. Pakita ko sa inyo ang ating schedule with regards sa ating vaccine. So make sure ang ating mga alaga ay nababaksin at nade-deworm in time. So in schedule po tayo ha. Ayun po. Napakasimple pero dapat tandaan nyo, ito lang ang ating kailangan sa ating pag-aalaga. Huwag pababayaan ang mga tuta. Dapat give them the best kasi mahihirapan pong mawala ng tuta. Napakasakit po yan. Ngayon po tandaan nyo po parati Number 1, again, calendar. Take down the days of mating. 2 is vitamins. Siyempre at pagkain niya. And then preparation for labor days, so tools, things needed, ilaw. Siya nga pala, nakalimutan ko sa tools. So kailangan pa rin pala ng malinis na towel or anything na pwedeng pamula sa kanila. So dapat malinis po ang pang-wet ng ating mga puppies. Sorry, nakalimutan ko. Dagdag na lang po natin. And then things to do in case to base basis na may mangyayari, in case within 2 hours wala pong lumabas na kasunod at meron pang laman or nagpa-x-ray at meron pa, so dali na po agad sa vet. And then number 4, what to do after giving birth. Syempre dapat alam niyo yan dapat ay pa-check sa mga vet yan. At ganun din sa pag-aalaga, yon, napaka-importante, complete vaccine and deworm. Ayun po, maraming salamat and God bless po. Ito nga po pala yung vaccine charge, so nakita niya po. Yan po, don't forget to subscribe and like the page. Thank you po and more power.